What's up guys? Another day, another story. Ngayong araw pala po ay may gaganaping birthday sa shop natin ng 6 PM. Kaya naman habang maaga pa ay nag-setup na tayo ng paglalagyan ng food trays natin. Inayusan natin ng konting bahagya ang paglalagyan ng food at nagpalagay din pala po ng mga balloons ang ating customer, pero ito ay galing na rin sa kanila. Ang birthday motif pala po natin ay pwedeng magarbo at pwedeng simple lang. Pero pag medyo magarbo na po is meron tayong tinatawag na magde-design na kailangan bayaran. Or kung may sariling magde-design ng celebrant ay okay lang din po. At habang nag-check po tayo ng kapaligiran, napansin ko na mahina ng ilaw kung saan nakatutok sa mga pagkain. Kaya naman agad rin tayo nagpabili ng ilaw. Lumipas ang mga ilang minuto ay dumating na rin ang ating birthday celebrant kasama ang 4 niyang bisita. Ang sabi ng celebrant natin ay nasa 10 daw sila ngayon. Kaya naman ay mag-expect pa tayo ng mga darating. Ito po ay hindi naman private party, kaya naman open pa rin sa mga walk-in na customer natin. At habang nag-aantay ang ating celebrant sa kanyang mga ibang bisita, nagbigay aliw muna ang isa niyang kasama at kumanta po ito sa stage. Feeling ko na miss ni Madam itong mga ganitong ganap dahil napapunta pa siya ng stage para lang kumanta. At lumipas pa ang ilang minuto ay dumating na rin po ang ibang bisita ng ating celebrant. Black pala po ang team ng customer natin. At nung mga ilang sandali pa po ay may walk-in customer na din tayong dumating. Ang akala nga natin kasamahan din ng birthday celebrant kasi naka-black din. Yung pala hindi. And syempre, pag may birthday, hindi pwedeng mawalan ng entry ang birthday song. O diba, ang saya ng entry nila. Mga time na to ay tumatagos ng alak sa kanilang mga dugo. Kaya naman, nag-enjoy na sila. At nang lumipas pa ang mga oras, may dumating na namang mga walk-in customers. Itong bagong dating pala po ay mga regular customer pala po natin sila na sina Madam Joms. Sa dinami-dami po ng mga Pinoy resto dito at mga iba pang big time club or KTV ay nangingibabaw pa rin ang ating munting resto bar. Siguro sa ambience na rin at syempre sa open karaoke. Alam nyo naman, basta Pinoy mahilig sa karaoke. Kaya labis tayong nagpapasalamat lagi sa mga regular customer natin. Syempre, kung wala sila, ay wala din tayo dito. Maaga din pala pong umuwi ang mga bisita ng celebrant natin dahil may trabaho pa daw sila. Ganon din ang ating birthday celebrant. Natapos na din ang ibang walk-in natin. Pero kahit may mga umalis ay meron ding mga dumating pa. Hindi man ganon kadami pero nagpapasalamat pa rin tayo at may dine-in pa tayo. At nung mga time na to ay madami din tayong take-out orders kaya na-busy naman talaga ang kitchen natin at mga kasamahan natin sa bar. Nung bandang 4:30 AM ay mag-early close na sana tayo kasi pagod na rin ang lahat. Kaso may humabol pa na dine-in customer natin. Kaya naman inantay natin silang matapos. Kahit na inumaga na sila ay okay lang. Ganun kasi lagi ang ginagawa ko. As long na may customers, di pa kami nagko-close. Pero dapat cut off na kami ng 5 AM and resume ng 8 AM. At natapos na ang ating last dine-in, tayo ay dumiretso nang namalengke dahil maraming naubos sa kitchen. Para nga pala mas mapaganang trabaho natin, kinuha ko na pala ang mga contact ng mga supplier natin. Para pag madamihan ang order ko, ay di na ako nahihirapan magbitbit. Mini-message ko na lang sa kanila ng maaga ang mga orders natin and dinideliver na lang po nila. Pero kinakailangan pa rin natin pumunta ng market kasi minsan cash ang bayad natin or minsan naman ay through online banking na lang. At minsan naman ay kailangan pa rin natin pumunta dahil hindi naman lahat ng supplier natin is nakakapagsalita ng English. Kaya naman no choice talaga. Ito nga pala ang mga mangilan-ngilan na suki ko na talaga. Dahil syempre sa kanila lang tayo nakakatawad. Pero yung iba naman is fixed price talaga nila. Hindi naman natin sila sobrang binabarat dahil alam naman natin sa business kailangan din kumita ng lahat. Kaya naman kung bigyan tayo ng discount is maganda na kahit maliit lang. Inaalagaan nating mabuti ang mga supplier natin kasi kahit magbagsak lang sila ng supply sa shop natin ay okay lang kahit walang bayad. Pero ayaw ko kasi ng may utang kaya naman basta may order kami ay bayad agad. Siguro naman pwede naman tayong mangutang ipampaikot siya ng supplies natin. Pero tayo kasi is nagpe-prepare sa lahat ng mga expenses kaya naman di na natin kailangan mangutang pa. Pero sabi nga nila, never say never, aka nga. At dahil natapos na tayong bumili ng supplies, bumili na rin tayo ng tinapay para sa morning shift natin para mamaya. And syempre, bumili na rin ako ng breakfast ko para before matulog ay nakakain na tayo. Ito pala po ang paborito kong breakfast after natin laging mag-market. Para sa akin, di naman ako nagsasawa dito kasi masarap din naman talaga siya para sa atin. Inabutan na pala tayo ng sikat ng araw. Usually kasi pag namamalengke ako ay 6 AM pa lang ay umaalis na ako. Pero ngayon dahil nga may na-late tayong customer, kaya naman nakaalis na tayo ng 7 AM. At dahil tinanghali na tayo, naabutan na natin yung morning shift. O diba, puyat talagang malala. Ayun, hanggang dito na lang muna uli. See you all again sa next vlog. Salamat!